Inaanyayahan ko na sa inyo mga kapatid na buksan nyo at buksan natin ang ating mga Biblia sa Matthew 6:15 at saka Ephesians 4:32. 6:15 and Ephesians 4:32. Sabi sa Matthew 6:14 to 15 pala. 6. Sabi dito, sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Sa 15, datapwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama at ng inyong mga kasalanan. Sa Ephesians 4:32, (4:32). At magandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na tawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Tayo po lahat ay yumuko, mga kapatid, para sa panalangin. Ama namin Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, Ama, dinadakila ka namin. Patuloy ka namin pasasalamatan at itataas, Lord God, habang kami nabubuhay. Maraming salamat po sa araw na ito na ibinigay nyo sa amin upang magkaroon kami ng oras para sambahin at purihin ka, Panginoon. Napakabuti nyo, Panginoon, para muli nyo kaming tanggapin bagamat kami hindi karapat-dapat sa inyo. Maraming salamat po sa patuloy nyong pagbibigay ng pagpapala, hindi lamang sa mga material na bagay, ngunit ang importante ang mga spiritual blessings, Panginoon. Patuloy nyo kaming linisin, Ama, upang maging karapat-dapat kami sa inyo. Gamitin nyo, Ama, na maging daluyan lamang ng inyong mga banal na salita, Panginoon, ang inyong abang lingkod na ito. At kayo nawa ang may taas sa araw na ito. At itago nyo po ako sa inyong likuran at patawarin po ninyo ako kung may masambit man ako na hindi aaya-aya at ayon sa inyong mga banal na salita. Nawa kayo ang gumabay at ang may taas at malwalati sa exhort na ito at maging kalugod-lugod nawa kami lahat sa inyong harapan. Muli, Ama, maraming salamat po. Ito po ang aming mga samot dalangin sa inyo sa pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus namin tagapagligtas. Amen. Makakaupo na po tayo, mga kapatid. Bagamat muli, magandang umaga sa ating Panginoon, sa inyong mga kapatid. Muli, bagamat kahit ilang beses kaya tumayo talaga sa harapan at sa pulpito, hindi nagbabago, parang palaging tuwing tatayo ko, parang palaging first time tatayo. Yung kaba, yung paghabol ng hininga, parang sa mga nakalipas na linggo, magaanggan pa ng konti, parang nilalabanan mo na napapaligayan mo yun, napapaisip mo na nakakalimutan mo meron kang obligasyon o responsibilidad sa ating Panginoon, sa inyong mga kapatid na kailangan gawin. Pero habang papalapit yung mga araw na yon, parang lalong pabigat ng pabigat kada hakbang ng iyong paa. Parang ang hirap sapagkat napakahirap na magkamali sa Diyos. Ito isang pagtayo lamang, paano pa kaya yung mga gawain na sanlibutan na alam naman natin na mali, na alam natin na kasalanan sa mata ng Diyos. At tulad ng mga nasabi niyo, mga kapatid, na tunay na nakagalak ang araw na to, sa mga patotoo pa lang ang mga pasasalamat ng ating mga kapatid, nakagalak at nakikita natin kung paano kumikilos ang ating Diyos sa ating mga buhay, sa buhay ng ating mga kapatid. At kahit hindi man tayo yun, ang galak sa ating mga puso dahil ang pagpuri sa Diyos ang nakikita natin kung paano ibalik sa Kanya ang Kanyang kaimportansya, ang pagbabalik sa Kanya ng mga imposible sa atin pero posible sa Diyos. At sabi dito ng ating binasa, paano magpatawad o hanggang kailan tayo pwedeng magpatawad o
Bilang tao, tayo nagkakamali. So, pag may nagkamali, siguradong may kapatawaran na kailangan o may repentance o may maghihingi sa iyo ng kapatawaran. Sabi niya, hanggang kailan ang pagbibigay ng tsansa sa tao na nagkakasala? People ask for chances. Paano kaya tayo magre-react sa mali ng iba bilang isang Kristiyano? Paano kaya tayo magre-react sa mali natin bilang Kristiyano? Bakit kailangan ng tao o ako ng another chance for forgiveness? Hindi sa kapwa mo, pagkus sa Diyos na may likha sa atin. Tayong lahat ay naghahangad ng kapatawaran. Hindi ko masasabi o hindi natin masasabi na hindi tayo nagkakamali o hindi tayo nagkakasala. Pag ganon, hindi na natin kailangan ng Diyos. Pag hindi tayo nagkakamali, kasi perfect na ang tawag sa atin pag ganon. So, bilang tao, wala sa atin na pwedeng magtaas na hindi siya nagkakamali. Dahil sabi nga ng message ni Brother Brown na nababasa natin, we are born in iniquity. Hanggang tayo nandito sa laman na to, sabi nga ng ating kapatid, hindi natin maiiwasan o ganap na hindi tayo makagawa ng kasalanan. Kasi ang tao, people commit mistakes. Because people commit mistakes. Sabi sa Psalm 103, 13 to 14, ang sabi, like as Father pitieth his children, so the Lord pitieth them that fear him. For he knoweth our frame. He remembered that we are dust. Sabi niya. Naalala ng Panginoon kung paano tayo nabuo. Naalala ng Panginoon na tayo lupa, nagawa sa lupa. Na tayo galing sa alabok. Kaya nagkaroon siya ng habag o awa. Because people commit mistakes. Dahil tayo nagkamali noon, at kaya patuloy muli tayong magkakamali. Sa haba-haba ng buhay ng tao, hindi yung pwede sabihin na hindi siya magkakamali. Na sa mga pagkakamaling yon, mayroong sinasadya at hindi sinasadya. Na pagkakamali na ma-realize natin sa huli na. Dahil sabi nga, ang kasabihan ng mga matanda, ang pagsisisi nasa huli palagi. Kaya may inaasahan pa tayong mga tao kasi siguro po dahil napakahirap maramdaman sa buhay na mawalan ng pag-asa. Kaya bilang Kristiyano, tayo palaging hindi magkamali man tayo, kaagad-agad tayo nangingi ng kapatawaran. Bilang mga hindi mananampalataya, since na-experience natin to, parang baliwala lang. Pero bilang isang Kristiyano, agad-agad tayo lumalapit muli sa Panginoon at nangingi ng kapatawaran. So, our Lord out of His mercy, not only to the one who commit mistakes, but to everybody else. Hindi ko rin masasabi na porket tayo Kristiyano, tayo lang patatawarin ng Diyos. Meron din ibang tao na hinahangad ng Diyos na patawarin o inihintay ng Diyos na manghihingi ng tawad sa Kanya. So, kung walang hope ang tao sa pagpapatawad ng Diyos sa kanila, ano ang mangyayari sa tao? Wala. Pero bilang tayo, bilang nakakaalam at nagbabasa at nag-aaral sa salita ng Diyos, alam natin kung paano, tinuturuan niya tayo kung paano. What else why people need another chance? Because many people learn after committing a mistake. Tulad na sabi ko nina, nasa huli ang sisi. So, pagkagawa mo ng mali, doon pa lang malaman na mali ang iyong nagawa. Pagka lamang nahirapan na o nasaktan na, doon lamang natututo ang tao. Kaya napakaraming payo ng ating mga magulang. Kaya ako sinabing mga magulang dahil sila yung mga nakaranas na, sila yung mga sa haba-haba ng buhay nila o sa takbo ng buhay nila, tayo bilang mga anak minsan ay
papunta pa lang tayo doon at sila tapos na. So alam na nila kung ano yung mga pagkakamali. So ang lahat ng payo ng magulang ay hindi mo masasabi na mali. Halos pwede ko sabihin na tama dahil sa kanilang experience sa mga ganong pagkakamali. Ang mga magulang, sila yung mga naka-experience nito, kaya kung hindi lamang pakikinggan ng bata, doon lamang siya mapapariwara na mali pala ang kanyang nagawa. Doon pa lang niya marirealize na tama pala si nanay, tama pala si tatay sa kanyang pinayo. Bagamat ang tao, sinabi mo na mali ang ganun, ay nagagawa pa rin niya. Pero naniniwala ako sa atin bilang mga Kristiyano, naniniwala sa Diyos at alam natin ang dapat. Alam ko na nawa ang ating mga anak, ang ating mga since mapalad sila, umpisa pa lang nakakarinig na sila ng mga salita ng Diyos. Di tulad halos lahat sa atin, kung saan tayo nagsimula o nagmula, hindi natin na-experience sa ating mga magulang kung paano makita yung mga, hindi lamang sa mga malaking bagay, ganoon din sa mga maliit na bagay na nakakalugod na dapat gawin para sa Diyos. Kaya mapalad yung mga bata ngayon, yung mga anak natin na tulad nila na na-experience na nila kung paano mapag-aralan na para hindi magkamali. At sa tulong at payo ng ating mga magulang ay natututo rin tayo. So why do people need chances for forgiveness? Because many people will not learn until they have already committed their mistakes. Sabi rin sa Psalms 119 to 67, before I was afflicted, I went astray, but now I have kept thy word. Sabi. Bago ako nasaktan, ako'y naliligaw na landas. Pero ngayon nasaktan na ako, masunurin na ako at nagiging aral o nagiging lesson sa iyo lahat ng mga pinayo sa iyo ng ating mga magulang. At hinihiling natin na nawa hindi lamang sa atin magkaroon ng takot ang ating mga anak, kundi gayon din sa Diyos. Dahil tayo hindi oras-oras o palagi nasa tabi tayo ng ating mga anak. Ito ay isa rin tulong sa ating mga anak o magiging anak na mayroon Diyos na nakakita kahit wala tayo. Mayroon Diyos na nakakaalam sa mga bagay na wala kang may tatago sa ating Panginoon. Those who have done wrong can now be wiser. Those who have done wrong can now be more valuable. Ano po ang gagawin nyo sa isang tao na nagkamali na natuto na? Di ba mas mataas na ang credentials kaysa sa dating o baguhan na hindi pa nagkakamali? Meron akong nabasa na istorya, hindi sa story sa Bible, sa internet, na may isang malaking kumpanya na may isang, alam natin ang organizational chart ng isang kumpanya, may presidente at may mga managers yan. So, parang ang sinasabi na minsan ng presidente yung may-ari or ito yung pinakamataas na posisyon bilang sa isang kumpanya. So, may isang manager na hindi ko masasabing nakawaldas o nagkamali siya na nalugi. Malaking halaga ng pera o nalugi ang kumpanya dahil sa kanyang pagkakamali. So yung manager na yon, nagbigay siya ng resignation letter sa presidente. Sabi ng presidente, bakit ka magre-resign? Kasi inaamin niya yung pagkakamali niya. At sinabi niya na malaking halaga ang nalugi ng kumpanya nang dahil sa kanyang pagkakamali. Ngunit alam niyo mga kapatid, ano sinabi ng presidente? Bakit ko tatanggapin ang resignation mo? Dahil ba sa pagkakamali mo? Kung tatanggapin ko to at mag-hire ako ng bagong manager, palagay mo kaya hindi magkakamali yon at uulitin ulit, kalulugi ng kumpanya. Sabi niya, hindi ko tatanggapin ang resignation mo dahil matututo ka na sa pagkakamali mo at nakaka-assure ako na hindi mo na uulitin uli at ito ay nagiging parang additional asset sa kumpanya. Yun po yung nabasa ko isang story, napakasimple lang pero makahulugan na meron din side na mga hindi tinanggap. Usually, tayo kasi tinuturuan kung saan tayo makakapulot ng aral na positive palagi sa atin. Hindi yung mga negative na kailangan natin matutunan.
So, kung hindi tayo magbibigay ng second chance sa ating mga kapatid o sa ibang tao, ano na kaya mangyayari kung tayo magkamali? So sa mga ganung paraan, kaya nga, that is why people need chance for forgiveness. Because usually people become better after a mistake. Dahil natututo tayo sa ating mga pagkakamali. Pero hindi ko masabing lahat ng tao ay natututo sa kanilang mga pagkakamali. Tulad ng mga, kahit na maliit na bagay, tulad nga ng patutuo sa atin ng ating kapatid kanina. Alam naman natin na bawal ang uminom ng alak, pero niyaya siya kasi hindi naman yung alak yung nakakaano dun usually. Yung gagawin sa ng alak, yung epekto ng alak, yun ang makagawa sa ng masama. Ano pa kaya ang pwedeng gawin para bigyan ng chance ng isang tao who commit mistakes? Ang tao ay pwedeng mag-repent. People can change because people can improve pagkatapos ng kanyang mistake. Because by God's help, through God's help, no one is hopeless. Hanggat may Diyos, hindi hopeless ang tao. Ang mga tao ay pwedeng magbago, ang mga tao ay pwedeng umasenso. Sabi nga sa Mark 16:9, Now when Jesus was risen early the first day of the week, He appeared first to Mary Magdalene, out of whom He had cast 7 devils. Biruin nyo, si Mary Magdalene pala, 7 demonyo pala yung nasa loob niya nung unang pagkagising ng ating Panginoon. So, paano natin sasabihin na tayo bilang Kristiyano wala nang demonyo sa bubulong sa tabi natin minsan? Ito ay ating, habang tayo nandito sa laman na to, hindi matatapos ang ating pakikipagbaka. In example lang, at sinabi lang ng ating Panginoon na 7 ang demonyo kay Maria Magdalena, dahil ibig niya sabihin, tayong lahat ay no exemption doon. Ilan man ang demonyo, ilan man ang ano, hindi, lalong-lalo na, alam natin lahat na, paano pa kukunin ng demonyo ang sa kanya na? Siyempre, kukunin niya yung, alam niyang wala sa kanya. Or, ikayatin niya na, yung mga wala sa kanya, yun lang naman ang dapat kasi yung sa kanya na So parang magdadagdag na lang yan. So hindi natin masabi na bilang Kristiyano wala nang ano sa atin. Ang sinasabi natin demonyo yung mga trials, pagsubok, at mga mararanasan pa natin habang tayo nandito sa mundong to. Dahil sabi nga, we are born in iniquity, ang mga katawan to. Kailangan may patch up. So after that, doon na magiging maluwating katawan sa atin. At in example niya nga si Mary Magdalene, sa kanyang 7 demonyo. So, walang pwedeng magsabi sa atin na perpekto na tayo. Kasi kung perpekto ka na, hindi mo na kailangan ng Diyos sa iyong buhay dahil perfect ka na. Pero habang tayo nandito, kailangan natin ng Diyos. Praise God. So, sayang kung hindi tayo magbibigay ng pagkakataon sa mga nanghihingi ng tawad sa atin o nanghihingi ng second chance. Parang sinabi mo yan ba yung gawain ng isang Kristiyano kung hindi mo bibigyan ng chance sa isang kapatid natin o mga mahal natin sa buhay o kakilala natin. Isa ito sa mga traits na kailangan makita sa atin ng tao dito sa libutan to na meron tayong ganun na tumatanggap tayo at nagbibigay tayo ng kapatawaran sa mga taong nakakagawa sa atin ng anumang kasalanan. Kung ang Diyos nagbigay ng kapatawaran sa tao, paano pa kaya tayo? So, ang inaano ko mga kapatid, wala tayong pwede ipagmalaki dahil tayo rin nagkakasala o nagkakaroon ng kasalanan. Bagamat sa dami-dami ng istorya sa Biblia na mababasa natin tulad ni Moises, bago siya lininis at nilayo ng Diyos sa anumang bagay, nakapatay muna si Moses sa kanyang hangarin na dala ng kanyang damdamin kaya sa nakapatay ng isang Egyptian. So, kung noon ang pagpatay, parang hindi ganun
kasalanan, ibig sabihin, di tulad ngayon kasi, may process, may procedure doon, hindi pa ganun masabi ko na ganun ka-civilize ang tao para, lalo na pag isa kang prinsipe, tapos makakapatay ka ng Egyptian, hindi naman siguro ganun. Kung manghihi ka ng excuse kay Pero, ganun lang kadali para patawarin. Pero sa istorya ni Moises, nangyari muna na magkasala siya bago siya nilinis ng Diyos at tinuruan muli. Meron for 40 years. Si David, nagkasala rin. Bago niya sinen niya ang asawa ng nagustuhan si Bathsheba na si Uriah. Bago niya sinen sa gera kasi may pakay siya doon kaya dinal niya. So, itong mga nababasa natin to sa Biblia, sila rin ay nagkasala. So, hindi mo pwedeng exempt talaga ang sarili mo na hindi ka pwedeng magkasala o wala kang ginagawang kasalanan. Pero bilang Kristiyano, hindi ko sinasabi na okay lang sa inyo na magkasala kayo. Hindi sa ganung pananalita ang ibig ko sabihin na okay lang na normal lang na hindi ganun. Hangga't maaari bilang mga Kristiyano. Dahil tayo tinuturuan, tayo nag-aaral sa mga salita ng Diyos, tayo natututo kung paano makaiwas sa mga ganun bagay. People need to be given the opportunity to be better because people can be better by God's help. So, kailangan talaga ang Diyos. Siguro yung hindi Kristiyano, hindi naniniwala sa salita ng Diyos, sabi nila, pinatawad na ako nito. Pero hindi. Marami tayong narinig na sa mga kwento o buhay ng mga mag-asawa, bagamat nagkakapatawaran sa labas, pero sa loob, parang meron ng crack na sinasabi nila sa isang relationship. Hindi bilang isang Kristiyano, kailangan pag nagbigay ka ng tawad sa isang tao, buong buo, wala kang ititira. Wala nang uulit, wala yung nakaraan, wala nang tuwing mag-aaway na lang kayo, inuhugot mo yung mga nakaraan. Hindi makakristiyano ang mga ganung bagay na bagamat alam ko lahat tayo na experience natin mga ganung bagay. Ito'y ewan ko lang mga kapatid kung kailan may tatapon ng mga lumang libro na yan o lumang mga aklat ng ating mga asawa pag mga ganyang bagay na nabubuksan yung mga away na nakaraan. Sabi nga, kung di mo bibigyan ng buong kapatawaran yung asawa, biro yung palilipasin yung ilang panahon, ilang taon. 20 to 30 years, pagtanda nyo, doon kayo magpakatawaran. Ilang taon na sinayang nyo na magkasama kayo ng masaya, na magkaharap kayo sa kainan na walang kaproblema. Alam nyo mga kapatid, kahit gaano pa kasarap ang pagkain nyo sa pagkainan, ewan ko lang sa aming mga brothers, sa aming mga laki, mga sister wife, ewan ko lang sa inyo pero alam ko nawa hindi ganon. Kasi sa amin, ang hirap lunukin mga kapatid pag ganon na kahit kakain kayo. Kasi hindi mo masabi sabi ko sa inyo, walang perfect na tao sa ngayon. At tayo papunta pa lang doon mga kapatid. Walang perfect na tao. So, ang mga brothers, bagamat hindi yung pambababa, hindi yung mga yung mga maliit na pagkakamali na gagawa ng ating mga kapatid. Sabi nga nung ating nakatandang kapatid, pag mayroon kayo hindi pagkakaintindihan na mag-asawa, huwag nyong palipasin na umabot hanggang sa pagtulog nyo nandun pa rin. Hanggat maaari, bago matapos ang araw, tapos na ang lahat ng mga ganung bagay. Kasi tulad nga sabi kanina, kahit gaano pa kasarap ang pagkain nyo sa inyong harapan, mahirap pong lunukin at walang lasa, mga kapatid. Tulad ng sabi ko, kung paulit-ulit lang ang mga ganon, hindi nyo sa pinatawad. Pinatawad nyo lang sa panlabas, pero sa loob nyo hindi. Yun ang sinasabi ko sa inyo mga kapatid na kung paano magpatawad ang isang Kristiyano. Kailangan buong buo. Pag sinabing pinatawad na, wala na talaga yun. Wala na yung bubuksan na naman lumang bahul at i-open na naman sa inyo yung mga ganung bagay. At nung nabasa ko, nung ginagawa ko tong, naalala ko rin ang aking buhay. Sabi ko, normal na siguro talaga sa buhay mag-asawa ang mga ganung bagay na minsan, iuulit sa inyo ng inyong mga asawa, may bahay ang mga ganung mga pangyayari. Pero nawa, pagkatapos ng exhort na to, nawa, wala na rin akong marinig. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos. At ito yung binigay niya sa akin na bilang
bilang encouragement sa inyo, mga sister, mga husband, ganun din kayo, hindi kinakampihan na ang mga babae lamang, ganun din kayong aking mga kapatid na lalaki. Nawa, kung mayroon mang pagkakamali rin ang inyong asawa, kasi kung hindi magkakapatawaran, ano pa ang saysay ng paghihirap natin dito? Bagamat sinasabi natin, ang pag-ibig ang pinakamakapangyarihan. Sa totoo, kung walang pag-ibig talaga, hindi ka makakapagpatawad. Kasama na yun, sangkap lamang ang pagpapatawad sa pag-ibig na sinasabi ng Diyos. Napakahirap sa isang tao na magpatawad kung wala siyang pag-ibig sa loob ng kanyang puso. At mga kapatid, sabi nga, hindi lamang ang babae ang sinasabihan ko dito, hindi lamang ating mga sisters, ganun din tayo mga lalaki. Dahil tulad na sabi ko, hindi lang ang lalaki nagkakamali rin ang mga babae. So, kung paano ang treat na magiging treat na gusto natin sa kanila, dapat ganun din tayo. Tulad na nasabi nung nakarang exhort, wag mong gawin ang ayaw mong mangyari sa iyong sarili. Wag mong pahintulot na mangyari mga ganung bagay. Sabi nga, ang pagpapatawad ba hanggang saan, hanggang kailan sa ating pagpapatawad? Naalala ko yung sinabi ni si Peter sa ating Panginoon. Sabi sa Matthew 18:21-22, sabi, Then came Peter to him and said, Lord, how often shall my brother sin against me? And I forgive him. Till 7 times? So nagyabang pa si Peter dito, sabi niya. Kasi ang pagkabasa ko sa history ng usually 3 times, okay na yun. So, dinoble na niya, may patong pang isa. So, may kasama pang kayabangan yung pagkasagot ni Peter dito. Sabi, and Jesus said unto him, I say not unto thee, until 7 times, but until 70 times 7, sabi niya. So, since ang symbolic na 7 ay parang infinity, so, ibig sabihin ng Panginoon, walang katapusan, kapatawaran na ang dapat ibigay ng tao. So, bilang mga Kristiyano, sa mga natutunan natin mga ganito, sabi nga, hanggang kailan kaya tayo magpapatawad? Hanggang saan natin patatawarin ang mga taong nagkakasala sa atin? So, sa paggawa ng pagpapatawad sa ibang tao at sa ating mga kapatid, nagbibigay tayo ng chances. Dahil ito ang utos ng Diyos. Because God says so. Also you, ako, at kayo, we need forgiveness. Because you and me need another chance. Sabi nga sa Matthew 6:14-15, For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. So, sabi ng Diyos, kung hindi ka marunong magpatawad, hindi ka rin patatawarin ng ating Diyos sa langit, ng ating Panginoon. So, if you don't give people another chances or second chances, God will not give second chances to you also. Okay, you may not forgive, but be perfect, sabi nga niya. Kung ayaw magpatawad, kailangan, perfecto ka. So you don't have to need God's forgiveness dahil perfecto ka. But as long as you need God's forgiveness, then you must forgive also. As long as yourself will need another forgiveness, you give it to people. Not to forgive is to deny yourself. Not to give another chance is to deny yourself. Because of imperfection, people commit mistakes. Then if we are willing to forgive them, then we will be happy. Alam niyo mga siguro hindi ko na masabi, ako na experience ko rin ganito. Hindi ba masarap na pagkatapos mong patawarin o pagkatapos manghingi ng tawad sa isang iyong pagkakamali, napakagaan ng iyong pakiramdam. Dahil ito, sabi niya, wala nang sikreto sa Diyos. Wala kang may tatago kahit sa loob, kasulok-sulukan ng iyong puso. Dahil alam ng Diyos at nababasa ng Diyos kung ano yung nasa puso mo. Kaya mahirap dayain. Madaya mo ang tao pero ang Diyos hindi mo madadaya, sabi niya. Patawarin mo yung kapatid panlabas, pero sa loob alam ng Diyos kung ano ang nasa loob mo. Hindi mo may tatago to. So, kala mo, dahil tinago mo, pinapakita mo lang sa isang kapatid o sa isang tao na pinapatawad mo siya, pero sa Diyos, para mo na rin niloloko ang iyong sarili.
Dahil sabi niya, wala ka rin kapatawaran pag ikaw ay nagkamali sa Diyos. Mga kapatid, hanggang dito na lamang ang binigay sa atin ng ating Panginoon. Maraming salamat sa Diyos at nawa naluhati ang Diyos at nakadulot ng aral sa inyo mga kapatid, at praise be to God and God be the glory.